Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon, nandito tayo sa chapter 9 ng Roma. So kung dala niyo po ang inyong mga Biblia, pakikuha niya po upang tayo po ay makapagsimula na. Amen? So let's pray. Let's pray po muna. Hallelujah. Dakilang aming Diyos, Ama sa langit, muli po, O Diyos. Kami ay lumalapit sa iyo ngayon at muling hinihiling ang patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu na siyang magpapaunawa sa amin. Ama, ang aming mga sarili, dinudulog po namin sa iyo ngayon, O Lord God. At tulungan niyo po ang bawat isa na maintindihan ng lubos ang salitang ito na nagdudulot sa amin ng pananampalataya, pagsunod sa kalooban mo, O Diyos. Salamat po sa lahat ng salitang ito. Salamat sa banal na Espiritu sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, ito po ang pagkapili ng Diyos sa Israel. Ito po ay sulat ni Pablo sa mga Israelita, sa Roma. Sabi dito, sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Dahil sa kalahi kong Hudyo, mas matatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y ikakabuti nila. Ganito po ang puso ni Pablo sa mga Hudyo. Dahil nga nakikita niya ito na patuloy pagsuway ng mga Hudyo, hindi sila sumusunod sa utos ng sa aral ng Panginoong Hesus. Kaya si Pablo, dahil sa ang concern niya po dito sa mga Hudyong ito, kaya nasabi niya ito na kung kinakailangang sumpain siya at mapahiwalay kay Kristo, maniwala lamang itong mga Hudyong ito sa Panginoong Hesus. Kasi hindi nga po sila naniniwala, Kaya grabe po ang desire ni Pablo na ito ay maintindihan ng mga Hudyo. Sabi diyan, sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan ng pagsamba at kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao na si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Kita niyo po? Kasi pinaunawa dito, nandoon yung mga promises lahat sa mga Israelites po, At pagdating sa panahon nito nga ng Panginoong Hesus, diyan nagmula sa kanila ang lahi. Kasi nga si Maria at si Jose na nagdalang tao sa Panginoong Hesus na naging magulang o naging inainahan ng Panginoong Hesus. Si Maria at si Jose nanggaling po sa lahi ni David, ni Haring David. Kaya dito sabi diyan, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi, ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. So ibig sabihin, pinapaunawa dito ni Pablo sa mga Hudyo na nasa inyo ang pangako, nasa inyo ang lahat, kayo ang sa dinami-dami ng tao, nasa kanila ang pangako ng Diyos, sa kanila lahat pinagkatiwala ang, sabi diyan, ipinakita sa kanila ang kaluwalhatian at nakipagtipan ang Diyos. Lahat po nasa kanila, favor ng Diyos. Pero tingnan niyo po, sila pa ngayon ang hindi mga nananampalataya. Maraming mga Hudyo ang ayaw manampalataya na ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos na magiging daan patungo sa buhay na walang hanggan. At yan po ang itinuturo dito ni Pablo sa mga Hudyo sa Roma. Verse 6, hindi ito nangangahulugang nawala na ng kabuluhan ng salita ang Diyos. Sapagkat hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya at hindi rin naman ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat na nagmula sa kanya. So malinaw po, hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili.
Katulad ng pinapaunawa sa atin, hindi lahat na tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Although alam natin ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay para sa sangkatauhan, pero yun lamang pong maliligtas ay ang mga sumasampalataya sa Kanya. Dahil kung titingnan natin, bantugan ang Panginoong Hesus sa buong mundo na siya ay namatay at ipinako sa krus upang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Balita ito alam ito ng sangkatauhan, pero hindi lahat naniniwala sa Panginoong Hesus. Kundi, katulad ng sabi dito, yun lamang mga pinili at sumunod sa kalooban ng Diyos ang maliligtas. Kaya sinasabi din dito sa mga Israelita, hindi lahat na mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili. At hindi naman ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat na nagmula sa kanya. Ganito ang sinabi ng Diyos, magmumula kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Kaya nga, hindi lahat na anak ni Abraham ay ibinilang na anak ng Diyos, kundi iyon lamang ayon sa kanyang pangako. Kasi dalawa ang anak ni Abraham, kung titingnan po natin. Pero ang pinangakuan dito ay si Sarah na baog. Si Sarah. Makita po natin, basahin ko po. Ganito ang sinasabi ng Diyos, magmumula kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Kaya nga hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos, kundi iyon lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa 1 taon, sa ganitong ring panahon at magkakaanak ng isang lalaki, si Sarah. So malinaw po ang pangako ay kay Sarah na siya ay manganganak. Na kahit siya'y baog, siya ay magkakaanak ng isang lalaki. May pangako ang Diyos. After 1 year, ganitong taon, babalik ako at si Sarah nga ay magdadalang tao. Pero ang nangyari po, may ginawang kaparaanan ang tao. Itong si Hagar na isang alipin ni Sarah, palibhasa matagal hindi makapaghintay si Sarah sa pangako na yon. Ibinigay niya si Hagar kay Abraham at doon pinasipingan ni Sarah si Hagar at baka daw yun doon magmula daw ang pangako. Kaya itong si Hagar na isang katulong ni Sarah nagbuntis na isang lalaki na si Ismael. So naging anak ito, kung titingnan natin, si Ismael ang naging panganay ni Abraham. Pero hindi siya ang pangako. Kundi ang naging pangako ay si Isaac. Siya po ang legitimate na anak. Pinakita dito, na sa pangako ang Diyos tumutupad ng kanyang pangako. Kaya sabi dito, at hindi lamang iyon, kahit iisa lamang ang ama ng 2 anak ni Rebecca na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac, ipinakikilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kasi balikan natin po si Abraham. Si Abraham may 2 anak, si Ismael na anak sa labas, anak ni Hagar, at si Isaac na pangako. Na kung titingnan natin sa Old Testament, ang laging inaalay sa Diyos ay ang mga panganay. Naging panganay si Ismael, pero hindi siya ang pangako dahil ang kapanganakan ni Ismael ay sa kaparaanan ng tao. Si Sarah, ibinigay niya ang kanyang aliping si Hagar upang magbuntis at doon yun ay ipinanganak si Ismael. Pero ayon sa sabi ng Diyos dito, ang layunin ng Diyos, ang sabi diyan, ipinapakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Dahil ang ipinangakuan ng Diyos na magmumula sa mga lahi ng bansa kay Abraham ay sa kanyang anak na si Isaac. Yan yung pangako, katulad ng sinabi dito,
babalik ako sa 1 taon. Sabi dito sa verse 9, sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at magkakaanak ng lalaki si Sarah. So magmumula kay Sarah ang pangako na kahit siya'y baog, siya ay magkakaanak ng isang lalaki, si Isaac. Kaya katingnan po natin dahil sabi diyan, ipinapakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya bago pa ipanganak ang mga bata, tingnan niyo po dito kasi sa verse 10, dito ay patungkol kay Rebecca. Si Rebecca na asawa ni Isaac. Kaya bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, ibig sabihin nasa sinapupunan pa ito ni Rebecca. Sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa nakakabata ayon sa nasusulat. Minamahal ko si Jacob at kinapuputan ko si Esau. So very similar po ang nangyari kay Abraham, na kung saan ang pangako ng Diyos kay Abraham magmumula kay Sarah na baog, kahit baog na pero magbubuntis si Sarah at manganganak at na lalaki at tatawaging Isaac. Pero gumawa sila ng kaparaanan, sa kaparaanan ng tao isinalang nila si Hagar, at si Hagar ay nagkaanak si Abraham na isang lalaking pangalan ay Ismael. Pero si Ismael, hindi po yun ang pinili. Hindi yun ang layunin ng Diyos. Yan yung gawa ng tao, kaparaanan ng tao. At pagdating naman dito po kay Rebecca, na asawa ni Isaac, ang Diyos ang pumili. Dalawa ang anak ni Rebecca at ni Isaac, isang si Esau at si Jacob. Pero katulad ng nabanggit dito, mas sabi dyan, sa sinapupunan pa lamang, pinili na ng Diyos si Jacob. Sabi dyan, minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Diba? Sabi dyan, masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Dahil ang Diyos, kumbaga, bakit nasit aside si Ismael? Bakit nasit aside si Esau? Masasabi ba natin na hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Hinding-hindi. Sabi dyan, hinding-hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. So ibig sabihin, ang Diyos ang nakakakita ng puso ng tao kung sino ang nais niyang kahabagan. At malinaw po ang meaning ng kahabagan. May mga bagay ang nakikita ang Diyos sa puso ng tao na kahit siya ay anuman ang pagkatao niya, pero nakikita ng Diyos ang puso na dapat kahabagan. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nakakasuri ng buong pagkatao. Kaya kung makikita natin po dito, si Esau ay may puso na mamamatay tao. Kung titingnan natin, kasi gusto niyang patayin dito si Jacob. Nung kanyang, sa nangyari, kung nabasa natin ng nakaraan, So, kaya sabi dito, sapagkat ganito ang sabi ng Diyos kay Moses, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maiaawa ako sa nais kong kaawaan. Idinidemonstrate sa atin ito ng Diyos na ang Diyos ay nakatingin sa puso ng tao at hindi sa mga panlabas na anyo. Maliwanag kung ganon, verse 16, maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Anong halimbawa natin dito po? Ang kapasyahan daw ng Diyos ay nakabase sa kanyang habag at kagustuhan at hindi sa pagsisikap ng tao. Maraming tao po ang nagsusumikap na kalugdan ng Diyos sa panlabas na gawa. Pero ang Diyos nakatingin sa ating puso. Dito nasusuri niya, hindi natin maluloko ang Diyos.
At alam ng Diyos, kita niyo po tayo, alam natin sa ating mga sarili na tayo dating mga makasalanan, hindi karapat-dapat. Kung titingnan ng tao, hindi tayo karapat-dapat. Pero pinaunawa dito sa salita ng Diyos na kapag ang Diyos ang tumawag, ginagawa niyang karapat-dapat ang kanyang tinawag dahil nasa kanya ang kapangyarihan, nasa kanyang authority. Walang makakapigil kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya yung masama, kung gusto niya itong baguhin ang puso at gamitin niya itong maglingkod sa kanya, wala pong makakahadlang. At nakita natin ito sa buhay ni Pablo. Si Pablo ay isang mamamatay tao, pinapatay niya ang mga Kristiyano, pero nakita ng Diyos sa kaibuturan ni Pablo ang kabutihan o anumang nakita ng Diyos. Ginawa niya itong karapat-dapat na maglingkod sa kanya. Sa kabila ng kasalanan ni Pablo, pinatawad, nilinis at nagamit ito ng Diyos. So pinapakita po ito sa atin, na ang Diyos ay nakatingin sa puso. Hindi siya tulad ng basihan ng tao, na mga panlabas na anyo ang tinitingnan. Katulad halimbawa, mga gawa, mga panlabas na gawa ng tao, na basihan. Kailangan ikaw bago ka makapaglingkod, kailangan graduate ka, may master degree ka, nakatapos ka ng 10 taon sa seminaryo, nakatapos ka maraming mga rules and regulations. Samantala ang Panginoon, once na tinawag ng Diyos ang Panginoon, kahit wala ka pang pinag-aralan, siya po ang nagbibigay ng karunungan sa taong kanyang tinawag. Hindi ito nakabase sa 10 taon kang nag-aral o anong mga tinapos mo, anong master degree mo. Hindi yan dyan nakabase ang Panginoon sa pagkatawag, kundi nakabase siya sa puso. Kinakahabagan niya ang nais niyang kahabagan. Kaya kahit kung titingnan natin ito, hindi lamang si Pablo, maging itong mga mangingisda na mga apostol, lahat mga mangingisda, wala silang pinag-aralan, wala silang karunungan, pero nung tinawag sila ng Diyos, ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng wisdom, ang Diyos ang nag-qualify sa kanila upang gamiting lingkod ng Diyos. Pero ang tao, ang mundo, nakabase sila sa mga panlabas, at yan po ang mga Pariseo, mga Hudyo. Nasa kanila, palibhasa alam nila sila ay mga pinag-aralan o mga kilala sa lipunan o nasa kanila ang kautusan, tinawag na tagapagturo, kaya sila ay masyadong prideful. Samantala, itong kaya ayaw nilang paniwalaan ang aral ng Panginoong Hesus, dahil ang ginamit ng Panginoong Hesus na nangaral ay ang mga mangingisda, itong mga apostol na ito, mangingisda. Tinawag itong sila Pedro, sila Juan, yung mga mangingisda, sila Bernabe, isang mga mangingisda lamang. Pero tingnan niyo po, kapag ang Diyos ang tumawag, binabago niya ang kanyang tinawag. Yun na yung sinasabi. Tayo'y hindi, kung titingnan ng mundo, hindi tayo mga qualify na mangaral. Kasi meron tayong mga pangit na nakaraan. Meron tayong mga hindi na maganda sa paningin ng tao noon. Mga kamakasalanan. Pero nung naghumingi tayo ng tawad sa Diyos, taos puso, alam ng Diyos at nasuri ng Diyos, na taos puso tayo nagsisisi sa ating kasalanan, iyon po nagagamit tayo ngayon. Kinakahabagan ng Diyos ang nais niyang kahabagan, at sa kinakahabagan niya, siya po ang nag-i-able na magawa ang layunin niya sa kanyang tinawag. Hindi sa kaparaanan ng tao. Kaya kung makikita natin ngayon, maraming mga rules ang mundo. O kailangan bago ka maging pastor, kailangan ganito ka, ganito, nakatapos ka ng ganito, ganito. Tama po yun kung titingnan. Yes, dapat maunawaan din. Pero hindi lahat nakabase sa panlabas na anyo. Dahil ang Diyos, tinitingnan niya ang puso ng kanyang tinatawag. Kahit gaano ito kasama, binabago niya po ito ayon sa kanyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Yan yung pinapakita po dito, na hindi ito sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Tingnan niyo po ang pagsisikap ng tao, sabi diyan. Pagsisikap ng tao, katulad ng nakikita natin, na maraming nagsisikap na magpakabanal sa kanilang kaparaanan. Pagdating ng Holy Week, nagpapapako sa krus, naghahampas ng kanilang sarili, pero pakalipas ng ilang linggo, balik sa dating buhay.
Yan yung mga kaparaanan ng pagpapabanal. Pero ang hinahanap sa atin ng Diyos, paano tayo mapabanal? Magsisi ka, talikuran mo ang iyong kasalanan, tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, magsumamo ka sa Diyos na patawarin ka, tulungan ka, na baguhin ang iyong buhay. Yun ang sinasabi ditong kinakahabagan niya, ang nais niyang kahabagan. Pero sa mga nagmamataas na ako'y marunong, na ako'y alam ko ang Biblia, hindi niyo ako dapat turuan. Yan po ang sinasabi dito, mga kaparaanan ng tao. Katulad ng mga Israelita, huwag ka munang maghugas, huwag ka munang kumain ng hindi muna naghugas ng kamay. Mga panlabas na anyo lamang. Pero ang puso, hindi nababago. Ano po? Yan. Sapagkat ayon sa kasulatan, verse 17, sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang pangalan sa buong daigdig. So ang layunin na sa Diyos. Kaya nga, katulad ng sinabi dito, ginawa niyang hari si Paraon for the purpose na sa pamamagitan ni Faraon ay malantad ang kapangyarihan ng Diyos sa buong daigdig. Dahil kung aalalahanin natin, nung tinutusan ni Yahweh si Moses, ilabas mo ang mga Egyptian, ang mga Israelita, ilabas mo ang mga Israelita sa pagkakaalipin sa Ehipto. Inutusan niya ito doon, maalala niyo, at lagi niyang paulit-ulit pinapatigas ang puso ng Faraon para makapag-perform si Moses ng kapangyarihan at mga himala upang makita ng lahat na ang Diyos, si Yahweh lamang ang makapangyarihan. Walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. Kaya dito pinakita po, sinabi dito, ginawa kitang hari. Sabi diyan, sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, si Faraon po ito, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga't kinakahabagan ko ang nais kong, kaya nga't kinakahabagan ng Diyos ang sino mang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas niya ang nais niyang maging matigas ang ulo. That's a perfect example po kay Faraon. At diyan nakita natin, ang Diyos ang may panukala para mailantad ang kanyang kadakilaan, kapangyarihan, maipahayag ang kanyang pangalan sa buong daigdig. So ang Diyos ang may panukala. Katulad po dito, pagdating natin dito sa verse 19, ipapaunawa ng lubos. God is a supreme God. Walang sino mang makakapag-utos sa Diyos. Walang sino mang makakapag-advise sa Diyos dahil sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Verse 19, ang puot at habag ng Diyos. Sasabihin mo naman sa akin, kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasulungat sa kanyang kalooban? Tao ka lamang. Sino kang mangahas na sumagot ng ganon sa Diyos? Dahil nasa Diyos po ang kapasyan, magagawa niya ang nais niyang gawin dahil siya ang ruler ng lahat ng bagay. Sabi diyan, tao ka lamang, sino kang mangangas na sumagot ng ganon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manguhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa isang tumpok na putik? Ginamit ginamit ang talinhagang ito sa manggagawa ng sabi diyan, palayok. Kung ikaw ang tagagawa ng palayok, ikaw ang masusunod. Walang sino man. Hindi ka pwedeng sabihan ng putik, "Uy, bakit tabingi ang pakagawa mo sa akin?" Ikaw na magawa ng palayok, ikaw ang masusunod. So yun po ang pinapaunawa sa atin dito, na ang Diyos ang nag-create sa atin lahat. Siya ang may karapatan, siya po ang kung ano ang gusto niya, ang kanyang gagawin, at pinapaunawa sa atin dito, makatarungan ang Diyos sa kanyang ginagawa, nakabase siya sa kanyang habag sa tao. Kinakahabagan niya ang nais niyang kahabagan, ayon sa nasusuri at nakikita ng Diyos sa puso ng tao. Verse 22, kaya kahit nais ng
ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at lipulin. Dapat sana lipunin dahil patuloy matapos ilabas po itong mga Israelitang ito po sa Ehipto, patuloy naghihimagsik na nakikita na nila na kung paano sila pinapatnubayan ni Yahweh sa gitna ng kanilang paglalakbay na pinangakuan sila dadalhin sa promised land. Sa araw merong ulap na nagko-cover sa kanila upang hindi sila mainitan. Sa gabi naman, mayroong haliging apoy na patuloy na gumagabay sa kanila upang hindi sila malamigan. Kapag sila humingi ng pagkain, binibigyan. Makailangan ng karne, binibigyan. Pero sa kabila noon, patuloy silang sumusuway. Sabi dyan, kahit nais ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan sa buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at lipulin. Ginawa niya iyon upang ipakita sa kanila ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinakahabagan na noong una pa'y inihanda na niya para sa kaluwalhatian. So kaya pinagtimpihan ng Diyos ang mga Israelita noon, titingnan natin, dahil para ito ipakita ang kanyang kadakilaan sa mga taong kanyang kahabagan. At ito po ang tinutukoy dito sa 24. Tayo ang mga taong iyon na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga Hintel. Dahil hindi tayo Israelites, kung titingnan natin tayo mga Pilipino. Pero dahil katulad ng sinabi dito ng Diyos, nakikita natin ang katapatan ng Diyos sa bawat kanyang sinasabi. Pinaninindigan ito ng Diyos at tinutupad niya. Katulad ng sabi dito sa 25, ganito ang sinabi niya sa aklat ni Hosea, ang dating hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko. At ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal ko, at sa lugar kung saan sinabing kayo hindi ko bayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. So tayo, kaya salamat sa favor ng Diyos. Ito po ang pinapaunawa sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, huwag nating i-take for granted ang pagiging Kristiyano dahil hindi naman tayo, kung titingnan, hindi tayo mga Israelita, hindi tayo mga Hudyo. Kumbaga tayo ay kinahabagan lamang. Katulad ng sabi dito, dahil nakasulat, tapat ang Diyos sa kanyang sinasabi, kaya tayo din ay nakakilala, tumanggap ng pangakong buhay na walang hanggan. Ayan, tayo, hindi tayo bayan. Tayo yung mga, hindi tayo mga Israelites. Pero dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako, katulad ng sinabi dito, ang dating hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay tatawagin mahal ko, at sa lugar kung saan sinasabing kayo hindi ko bayan ay sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Tayo po yan. Ito naman, verse 27, ito naman ang ipinapahayag ni Isaiah tungkol sa Israel. Ito po kahit na maging sindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang ang natira sa kanila na maliligtas. Kita niyo po? Kung titingnan, tayo hindi mga bayan, pero kinahabagan, hindi tayo pinili. Hindi tayo ang bayang pinili, hindi sa atin pinagkatiwala ang lahat ng tulad ng ginawa sa mga Hudyo. Nasa kanila ang pangako, pero katulad ng sinasabi dito, kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas. Sapagkat mahigpit at mabilis ang nahahatulan ng Panginoon ang daigdig. Yan po yun. Dahil ang sino mang hindi tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
At ang tinutukoy po dito, itong mga Israelita na kahit nasa inyo pa ang nasa inyo pa, maging kasindami pa kayo ng buhangin ang bilang sa dagat, kaunti lamang ang maliligtas sa inyo. Dahil ang maliligtas lamang ang kikilalanin na ang Panginoong Hesus ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Pero marami sa mga Hudyo na nasa kanila ang pangako ng Diyos, marami ang hindi naniwala, itong mga Parisiyo, at sila pa nga ang nagpapatay at nagpapako sa Panginoong Hesus. Kaya dito lumalabas itong sinasabing ito, kahit na napakarami nila, hindi lahat ay maliligtas dahil hindi lahat ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Tandaan natin, ang Panginoong Hesukristo lamang ang magiging daan patungo sa buhay na walang hanggan. At maraming mga Israelita, maraming mga Hudyo ang hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Kaya ito ang tinutukoy dito ni Pablo na sinasabi niya, kung maaari lamang, kung kinakailangan na ako'y sumpain, kahit ako'y mawalay kay Kristo, wag lamang, ito lang, makinig lamang itong mga Israelitang ito, yung sinabi kanina ni Pablo, para sa, kahit na daw siya ay mawalay, sabi ni Pablo, kahit na siya ay sumpain, kayo lamang, para lamang kayo wag, kumbaga, kung ito daw yun ang dahilan para maikakabuti ng mga Hudyong ito po, na nasa kanila ang pangako, pero sa katigasan ng kanilang mga puso, sa kanilang kataasan ng loob, dahil ang palagay nila sa kanila ay sa sarili marurunong, kaya hindi sila marunong magpakumbaba. Pinapalagay nila sa kanilang sarili, sila'y mga banal, subalit ang kanilang puso hindi po nababago. Yan yung tinutukoy ng Panginoong Hesus. Mga panlabas na anyo lamang ang inyong pagpapakita ng kabanalan, pero ang inyong loob hindi nababago. Naandun yung kasakiman, naandun yung paninirang puri, naandun yung pangangalo niya, naandun yung pagnanako, lahat ng kasamaan nasa kanila, pero nakasuot sila ng mga anyong may kabanalan, mga panlabas lamang. Subalit ayon sa salita ng Diyos, kinakahabagan niya ang nais niyang kahabagan ayon sa nasusuri sa puso ng tao, kung ito'y talagang taos-pusong nagpapakumbaba. At yan ang pinakita po sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan. Nakita ng Diyos na tayo nagpakumbaba ng lubos at inamin na tayo nagkasala at humingi ng tulong sa Diyos na baguhin ang ating buhay, at tayo ay kinahabagan. Kinakahabagan ng Diyos ang nais niyang kahabagan, at pinapatigas ng Diyos ang puso kung nais niya itong maging matigas. Katulad ng kay Faraon. Kaya sa atin, again, salamat sa Diyos na nakilala natin ang Diyos. Salamat sa Diyos na napili tayo ng Diyos. Higit nating pagsumikapan na sundin ang kalooban ng Diyos dahil sa pabor na ating tinanggap. 28, sapagkat mahigpit at mabilis ang hatol ng Panginoon sa daigdig. Si Isaiah din ang nagsabi, kung ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtira ng ilan sa ating lahi, tayo sana'y naging katulad ng Sodoma Gomora. Sodoma Gomora, kita po natin kung paano ito nilipol ng Diyos ang mga taga Sodoma at Gomora. Dahil itong Sodoma at Gomora nito, naandyan sa lugar ng mga kahalayan, naandyan lahat na po ng mga immoralidad, kasalanan sa Sodoma Gomora. Kaya dito pinaulanan ito ng asupring may apoy, bulang as apoy. At dito nakita natin dito, sabi diyan, si Isaiah rin nagsabi, kung hindi kung ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtira ng ating lahi, tayo sana'y naging katulad ng Sodoma Gomora. Tingnan niyo po, nagtira siya ng lahi. At sinong itinira dito? Si Abraham at si Lot. Kung titingnan natin, sila ang natira doon. Kasi kung ito naman ay nilipol ng Diyos silang lahat, hindi lalabas na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kasi pinangakuan niya si Abraham na kanyang pagpapalain ang mga lahi nito. Ngayon, kung si Abraham ay namatay, kaya nga sabi dito, walang katapatan ang pangako ng Diyos. Kaya makita dito, nagtira siya ng ilan sa ating lahi. Dahil para mapatunayan sa atin na tapat siya sa kanyang pangako. Nagtinira niya sila Lot at sila Abraham. At doon nagmula ang mga lahi. Dahil pinatunayan doon ng Diyos na tapat siya sa pangako niya kay Abraham.
na magmumula sa kanya ang mga maraming lahi. Kaya katulad nung nakita po natin dito at pinapaunawa din dito ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos, na sa kabila na marami ang mga makasalanan diyan, sabi doon, kung may 50 na lang po ba na matuwid, gugunawin niyo po ba ang mundo? Sabi ng Yahweh, hindi. At dumating, bumaba hanggang doon na lang. Kung may 10 na lang po ba, 10 na lang ang matuwid, gugunawin mo ba ang mundo? Hindi. At pinatunayan po yun ng Diyos. Hindi niya ginunaw. Sa kabila ng hindi niya ito tuluyang pinuksa ang mga ang lahat na kasama sila, Lot doon sa Sodoma at Gomora, dahil may pangako ang Diyos. At tayo nga nakasama doon ng promises ng Lord na nasabi dyan tayo itong mga nakakilala. Nasabi dyan noong una pa, tayo ang mga taong iyon na tinawag niya na hindi lamang mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga Hintil. So ayan po, lumalabas ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng nakababasa natin ito. Faithful God. He is a promise keeper. Ginagawa niya iyon na hindi niya lubos, ginunaw, nakasama, ano yung tawag dito? Hindi niya pinuksa ang lugar na yun lahat ng mga kasama itong sila Lot at sila Abraham. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At iyan ang pinapaunawa sa atin sa kapanahunan, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos sa atin, sa pangako niya sa atin. Verse 30, ang Israel at ang magandang balita. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga Hintil na hindi nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Pinaunawa sa atin anong meaning ng kautusan. Ano ang meaning? Bakit tayo pinalaya? Pinalaya sa kautusan. Dahil nung binago, tinanggap natin si Kristo, binago ang ating kaisipan at buong pagkatao. Ayan Yan yung nakita natin, ang mga Hintil, kinahabagan dahil sa faith. Pinaniwalaan nila ang Panginoong Jesus natin, kasama tayo. Pero itong mga Hudyo, na patuloy nagsusumikap, sumunod kung ano-anong mga ritual ang kanilang ginagawa, hindi sila kanulugan dahil hindi nila pinanampalatayanan ang Panginoong Jesus. Ayan. Sabi dyan, ngunit sa 31, ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Natisod sila sa batong katitisuran. Ang Panginoong Hesus po ang tinutukoy dito, ang batong panulukan. Natisod sila sa batong katitisuran tulad ng nasusulat. Tingnan ninyo, naglalagay ako na sa Zion ng batong katitisuran, isang malaking bato na sa kanila ay magpapabuwal. Ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay hindi mapapahiya. Tayo. Pinanimpalatayan na natin ang Panginoong Hesus. Totoo na talagang ito po ay talagang naaasahan natin ang pangako ng Diyos at nararanas natin ito. Pero sa mga taong hindi sumampalataya sa Kanya, yun ay kanilang katitisuran na isang bato na sa kanila ay magpapabuwal, magpapabagsak. Kasi nga, malinaw, yung mga Pariseyong nagpapakataas, sila'y ibinagsak. At sila na nagsisikap na gumawa nagsisikap na sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sila ay nabigo. Dahil ang kalooban ng Diyos, paniwalaan ninyo, panampalatayanan ninyo na ang Panginoong Hesus ang pinadala ng Diyos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Pero hindi ito pinaniwalaan ng mga Pariseo dahil ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay mga tagapagturo at nasa kanila ang kautusan. Bakit nila paniniwalaan itong mga ordinaryong mga mangingisda at lalo na itong si Pablo na isang mamamatay tao dati
Pero pinakita ito sa atin ng Diyos, katulad ng sinabi niya dyan. Kinakahabagan niya ang nais niyang kahabagan at siya ang pumipili. Pumipili, sabi diyan, ipinapakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi ito batay sa gawa ng tao. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita, sa ang pinaunawa sa atin ng Diyos, na mahabagin siyang Diyos. Mahabagin, kinakahabagan niya ayon sa nasusuri niya sa bawat puso po natin. Kaya nawa masumpungan ang ating puso na laging nandun yung pagpapakumbaba, taos pusong gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag nakita niya ang ating puso na ganun, kahit ano pang klaseng karumihan, anong klase pang pagkatao meron ka, binabago ito ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Amen? Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. At see you sa mga dadalo dito sa Maynila, sa Webes, at magkita-kita tayo, at mga hindi naman, patuloy manalangin, pagpapala ng Diyos patuloy sa mga ating lahat. God bless everyone.